Hello, what's up? This is Cotman back again for another Ask Cotman segment po tayo. Pagpasensya nyo na yung boses ko, may isipon ako ngayon so medyo ngongo yata ako. Pero hopefully malinaw pa rin kung yung mga words na sasabihin ko rito. So, again, Ask Cotman, mga iniwan yung questions sa comment section from YouTube to Facebook and sa DM sa akin, sa TikTok. Kahit saan, basta may naiwan kayong questions at tingin ko magiging useful siya nasagutin sa channel, dito po yun. Okay? And expect medyo boring din itong mga ganitong segment kasi nagkukwento lang ako sa inyo and nagiging informative lang tayo dito. Okay? Ayoko na mga aksay ng oras nyo. Ito po yung mga tanong. So sa unang tanong galing kay Boss Forge04, pag sinabing mabilis ang storage, UFS ang tutukoy niya rito, pag mabilis ba ang storage, saan siya nararamdaman? Sa phone ito, usapang smartphone tayo. So, UFS, saan siya nararamdaman? That's a good question para sa mga hindi pa aware anong difference ng eMMC and UFS. Don't worry, simplified lang po ang sasagutin natin. Dito gagamit ng mga special words na hindi nyo naman maiintindihan. Simplified lang, okay? Next question is from Boss Chongbrai. Boss, tanong lang, ano benefit ng naka-auto update ang Google Play Store at downside nito sa smartphone na budget phone lang? So, for budget phone na question na budget phone lang ba ang smartphone mo, entry level, baka makatulong sa inyo ang sasagot ko rito. Okay, baka mas maunawaan nyo ang halaga ng system updates or Google Play Store updates lang pala. So, mga apps and games updates lang pala to. So, yun lang. And then, kay Boss Forge Support. So, dalawang question ang sasagutin sasagutin natin kasi useful yung mga iniwan niyang tanong. Okay? Shoutout kay Boss Forge04. Sir, meron akong question. Nakakabawas ba ng heat build up pag naka-bypass habang naglalaro? Bypass charging. Okay. So, nakakabawas nga ba talaga siya? In theory, it should. Pero significant ba? Okay, good question and sasagutin natin yan. Ngayon, kung interesado ka sa mga questions na yan at ang isasagot ko rito sa mga questions na yan, let's start. So, unang tanong ni Boss Fort04, pag sinabing mabilis ang storage, UFS storage, saan siya nararamdaman? Well, just to give you a context, a little explanation siguro. So, let's assume malakas yung smartphone. Okay, ang tutukoy siguro dito, Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Okay? 8 Elite. So, ngayon, nilagyan mo ang halimaw na chipset na yon, Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Nilagyan mo, pinarisan mo ng eMMC lang na storage. Ano ang magiging epekto niyan? Sa sobrang bilis ng chipset na yon, magiging bottleneck yung eMMC. Okay? Parang bote yan ng Coke. So wala ako nakita rito bote ng Coke pero meron ako nakita ng nguso ng vacuum namin. So ito, tanggalin lang natin ito ha. So, ito ngayon ang, para mas ma-imagine nyo lang ha, since mahina ako sa mga graphics na yan. Ito na lang. So, itong malaking part na to, this is the Qualcomm Snapdragon 8 Elite. And then this one is itong manipis na to na part, is yung eMMC. Ngayon, pag bumuga ang hangin dito, okay? Kapag ganito kalaki yung butas na dadaanan ng hangin, di siyempre malakas yun, di ba? Ngayon, dahil nga ang eMMC ay sobrang bagal, okay? Hindi mo mapapakinabangan yung ibubuga ng hangin papasok dito at papalabas ulit na ganito rin kalaki yung buga. Ninipis ngayon siya, okay? More like, mas maganda to sa tubig kapag magbubuhos ka ng tubig. Kaya mas maganda sana ng example yung bote ng soft drinks. So, ang laki sana ng katawan ng soft drinks, pero kapag binuhos mo, mahina lang, manipis lang yung tulo kasi nga, mas maliit yung uso ng soft drinks. So, imagine ganito yun. Kunwari, may laman itong tubig sa ilalim. Kapag binuhos mo, imbis na malakas yung buhos kasi malaki naman talaga itong butas na to, mas magiging mabagal lang buhos kasi kailangan niya mag-adjust dito sa maliit na butas na ito. That's bottlenecking. Bottleneck. Actually, na-feature ko na ito yata sa, if I'm not mistaken, doon sa kabilang channel ko about bottleneck. Kung hindi kayo nakasubscribe doon, iwan ko yung link sa video description ng Tech Diario. Meron doon explanation about mga ganito yung mga computer earlier. Bago ako lumipas sa Tech News, meron doon mga gano'n. But anyway, that's bottlenecking. Now, so ano ang best way para maiwasan ang bottleneck? Kasi ganito kalakas ang chipset mo, pero ganito kahina yung storage. So ang resulta, etong performance na makukuha mo, ganito lang. Pang eMMC lang na performance. Pang manipisan lang. Hindi pang malakasan ng performance. So, para tapatan yung bilis ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite, yung latest na flagship chipset ngayon, kailangan mong parisan ng UFS 4 Ultra yata.
UFS 4.0 Ultra. Alam ko yun yung bagong version ng UFS ngayon na pantapat or pangsabay sa speed at kayang ibigay na lakas ng clock speed ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite. So, pag sinabi mabilis ang storage, saan siya nararamdaman? So, ito pa, mas maintindihan nyo naman. Yun yung bottlenecking and kung paano siya ma-fix. Kailangan pareho ng speed, yung clock speed ng chipset, and then yung storage. And then, saan pa siya mararamdaman? Imagine, si Qualcomm Snapdragon 8 Elite ay yung mahilig magbasa ng libro. Okay? Si eMMC ay yung libro na gawa sa bato. Mabibigat. So kapag bubuksan mo si eMMC, mabagal mo siyang maililipat ng page kapag magbabasa ka ng libro kasi mabigat. Yun yung eMMC. Ngayon, paano mas maging mabilis ang pagbabasa mo sa libro? Lipat ka sa papel. Okay? So sa papel, lawayan mo lang yung daliri mo. Turn page na agad yun. Makakapagbasa ka na ng mabilis. Hindi mo kailangang buhatin. Okay? So, saan siya nararamdaman? Ang papel po kasi ni UFS is as a storage is doon ilalagay yung mga files ng games, ng apps. So, para mabasa agad ng chipset, okay, yung components ng games na nilalaro mo, for example, Mobile Legends, para mas mabilis niyang mabasa, kailangan mabilis din yung pag-turn or pag-function ng storage, yung libro. Yun yung kanina analogy natin. So, storage sa smartphone is parang libro and yung chipset is parang yung nagbabasa ng libro. Mas mapapabilis ang pagbabasa niya kung magaan at mabilis mag-function at saka convenient gamitin ang UFS. So, saan nararamdaman ang bilis ng UFS? Again, kapag ka nag-open ka ng mabibigat na games like Genshin Impact, ang tagal nun sa eMMC mag-open. Alam nyo ba na dati isa sa mga kinainisan ko kapag nagre-review ako is kapag magtetest ako ng Genshin Impact sa eMMC. Kasi inaabot ng almost 30 minutes sa unang bukas. Hindi lang unang bukas kahit na basta kinlose mo na yung game, tapos gusto mong bumalik ulit dun sa game. So, maghihintay ka ulit ang bagal. Unlike sa UFS, mas mabilis na po yung loading niya. I-load niya yung mga pixels, mga data, mga components, lahat ng may kinalaman sa games, yung maps, i-load niya yun ng sabay-sabay kasi mabilis na siyang mababasa ng chipset. Alright? So, yun po ang pinaka-purpose ng UFS na mabilis. So, I would always recommend you na use UFS if available. Hindi na applicable ngayon ng eMMC. Although, yes, meron pa rin naman available and nasa budget category naman sila, nasa entry level. So, wala tayong magagawa dyan. Siyempre, para mas makamura minsan, maibenta ng mura ng mga brands, yung mga smartphone na entry level is they will be using cheap and slow storage, which is the eMMC and yun, kung pipili kayo ng smartphone na may UFS, syempre, pinaka-the best pa rin is UFS 3 pataas. UFS 2.2 is not really bad, pero yun nga lang, hindi siya ganun kabilis. Like, I believe 2 to 3 times faster lang sa eMMC ang UFS 2, while UFS 3 is 6 times onwards na faster. And I believe the UFS 4 is 10 to 20 times faster daw. That's theoretically, okay? So, UFS, yun po ang pinaka-purpose niya. Mas mabilis nang mababasa. Yung bilis ng pagbabasa ng chipset is masasabayan na kapag mabilis din ang UFS. Mas mabilis niyang maipapabasa yung mga kailangan niyang basahin na games. Okay? That's UFS. Now, sa next question, galing kay Boss Chong Bray. Boss, tanong lang, ano benefit ng naka-auto-update ang Google Play Store at downside nito sa smartphone na budget phone lang? Okay. So, recently, actually, gusto ko tong banggitin. I don't know kung saan, pero napansin ko lang kasi siya na dati, mga long-time users na dyan ng mga smartphone, kagaya ko, oldies na, inabot pa yung Android 2, 3, 4, mga ganon. Tatandaan nyo dati, ang mga app updates ay once a month halos. And then, come around 2016 to 2020, ang mga app updates usually once a week lang. Na after nung dumating yung pandemic and then up to now, parang araw-araw na merong app updates. Especially sa Messenger, parang araw-araw. Every time na mag-check ako ng updates sa Play Store, meron na namang updates for Messenger and Facebook. Parang araw-araw na sila. Okay? Yung pinakamadalang na yata every 2 to 3 days. Pero lagi may update na ngayon ng mga apps halos. Lagi na lang may laman at kailangan kung mag-update ng mga apps sa Play Store. So, ano ang benefit na naka-auto-update ang Google Play Store? Benefits is syempre yung pinaka-latest na features ng apps and games is ma-enjoy mo agad. Magagamit mo agad, matitest mo agad kasi updated ka. Kung ano yung ilalagay ng developer sa games mo,
may optimization nangyari, may experience mo agad. Pero minsan syempre hindi naman laging maganda ang purpose ng Google Play Store. Minsan pumapalpak yung mga developer na yan. Minsan hindi na gumagana na maayos yung game, nagka-crash na yung app, nag-freeze. For some reason, naging cause pa ng frame drops, so on and so forth. So, not all the time. But, updates usually are fixes and optimization. Pero minsan, hindi nga perfect ang mga developers. Tao rin po yung mga yan. So, it happens na minsan, hindi magandang epekto ng mga Google Play Store updates. But, in general, updates are yun nga, mas secure. Lalo sa mga chats natin. Mga chats, Telegram, Messenger. Ang purpose ng updates is para ma-patch yung mga butas or mga loopholes or mga backends na mga na pwedeng daanan ng mga hacker. So minsan pinapatch nila yan para mas safe, mas secure. And mga games para iwas din ng mga cheater, mga nag-cheat sa games. Dati usong-uso yan sa Windows. Pag naglaro ka ng Windows, expect mo 2 to 3 weeks after ng launch, may mga cheats na. Yan. Ganon din ang nangyayari mostly sa mga games naman. So, basically, goods po and beneficial po ang mga Google updates. Okay? Problem nga lang kapag smartphone mo ay budget phone, like sabi nga dito ni Boss Chombray, what if budget phone lang? Ano naman ang benefits? While, yes, nakakatulong siya para mas secure ang paggamit mo ng apps and games, yung mga updates na yan. Kaso pag budget phone, usually ang problema niyan is mabilis mapuno yung storage nila kasi usually maliit ang storage. Meron pa bang 64GB niya? Alam ko meron pa sa mga luma na nag-i-exist pa hanggang ngayon. Pero may mga nagbebenta pa rin ba ng 64GB sa mga brand new? If ever man, kung meron man, na 64GB nag-i-exist pa rin sa market na brand new, hassle yun kung may update. Siyempre, naipon po yan eh. And actually, pwede naman yung remedyohan yan. Remedy na pwede nyo gawin dyan is kapag naituro ko na to sa ibang videos ko kung paano ma-optimize yung mga smartphones nyo, check-checkin nyo yung app size nya. Punta kayo sa app information or app manager ng settings ng smartphone nyo. Hanapin nyo kung ano yung may mga lumalagpas na ng 1GB na mga apps, especially Facebook. Pag 1GB ng Facebook, pwede mo na i-clear data. Provided syempre na naalala mo pa yung login mo, yung password mo, okay? Kasi ako ginagawa ko yan every month at least, minsan 2 to 3 weeks, depende. Pag feeling ko, bumabagal agad si Facebook kasi marami akong pinanood, marami akong dinownload. Naiipon kasi yan eh. Lumalaki yung Facebook. So, minsan pag lumagpas na siya ng 1 gig or 1.5 gig na, kiniklear data ko siya and then login na lang ako ulit. And then babalik na siya below 1 GB. That's sa Facebook. Sa Messenger, ganun din actually. I can always clear data. Kiniklear data ko siya. Siyempre, kabisado ko ang password ko kaya pwede kong gawin yun. Hopefully, ganun din ang ginagawa nyo. Pagka-clear data, usually, yun ang pinakamalala actually yung Messenger since nagpapasahan kami doon ng mga pictures, mga documents, and so on and so forth. So, ang nangyayari, umabot minsan ng 2 to 3 gig. Ang pinakamalaking natuklasan ko for 2 weeks lang, siguro busy ako ng time na yun, umabot ng 5 GB ang Messenger app. So, clear data ko, bumalik siya sa 400 MB and then yun. Normal na ulit yung takbo and hindi na siya naghahang ulit. Yung Messenger, okay? So, yeah, you can do that. Pagka feeling mo masyado na malaki, sa Telegram lalo, yung mga users ng Telegram dyan, mahilig manood ng Telegram movies, which common yan. Actually, kasi sa family ko, nanonood kami lagi ng mga movies sa Telegram. Doon ako nag-upload ng mga movies ko na nakikita and then papanoorin nila. So, mapupuno agad yung mga phones nila kasi ang laki ng Telegram nila, maabot ng 20 gig, 40 gig. Hindi yun normal. So, the best you can do is i-clear data mo yun para bumalik sa below 1 GB and then, okay na po ulit yun. Continue ka lang ulit. Ganun talaga. Nag-iipon kasi si Telegram ng cache file ng pinapanood, especially sa movies. So, every now and then, mag-clear data kayo ng Telegram app nyo. Okay lang yan as long as nasa inyo pa yung SIM number na gamit nyo sa Telegram, tandaan nyo pa yung password at saka yung PIN, okay na po yun. So, madali lang po yun as long as tinatago mo, may backup ka ng mga password mo. Laging, alam ko maliit na factor yan sa ibang mga tao. Pero ang dami pong nag-comment pa rin even sa Facebook group na problema dahil nakakalimutan lang nila yung password nila. Diyos ko po, kung makakalimutin po kayo, mag-save kayo ng physical copy, tago nyo sa wallet nyo or somewhere na safe na walang pwedeng makakita. Okay? Ganun lang po yun. Kasi kung makakalimutin kayo, hindi po yan namin maalala ng mga technician nyo. Hindi maalala. Ang gagawin na niya, ang isasuggest sa inyo, i-recommend, i-reformat na lang or i-factory reset na lang. Pag hindi makuha sa factory reset, i-flash na lang. Okay? Papalitan ng firmware, i-reflash. So, hassle po sa inyo yung burado lahat ng mga laman ng smartphone nyo. So, always make backups or keep a backup
ng mga passwords nyo and logins. Alright? I hope naging informative ito or kahit paano nalinawan si boss. So yeah, budget phone, ang benefits and downside. Benefits, mas secure. Downside, yun nga lang, is mas bibigat sa smartphone. Isa pa to idadagdag ko na lang din sa downside na tinatanong niya is usually sa mga games and apps. Pag nag-update sila is nagdadagdag sila ng features, which means bumibigat ng konti yung apps and games. Okay, nadagdagan ng features means dagdag trabaho sa chipset. So, pabigat yung app or yung game, and then pabagal din ng budget phone lang. So that is why kung may budget lang din naman kayo, again, kung may budget kayo, settle na kayo ng konti sa mga smartphone na medyo tatagal ng konti ng 2, 3 to 4, 5 years, maybe. Yun, sa mga mayayaman dyan na kaya naman magpalit every month, okay, labas kayo sa topic na to. Pero sa mga nagkikip talaga ng smartphone nila more than a year, yeah, always consider na mag-settle kayo sa medyo 2 years minimum na itatagal ng smartphone. Meron po tayong video actually ng mga chipset na magtatagal kung ilang taon pa sila magiging usable at reliable. Hiniwalay ko yun eh. Anyway, iwan ko yung link nun sa video description or hanapin nyo lang dito sa channel yung video na yun. Informative po yun, just in case lang sa mga curious kung yung bibili ba nilang chipset sa isang smartphone, or siyempre pag bumili ka ng smartphone kasama na yung chipset, is ilang taon pang itatagal niya sa reliability versus usability. Okay, yun po yung sagot kay Boss Chombray. And then again from Boss Forge 04, Sir, meron akong question. Nakakabawas ba ng heat build-up pag naka-bypass habang naglalaro? In theory, it should. Yes, totoo yan. In theory, it should. Pero significant ba? Okay, I heard somewhere actually, and I tried din naman, hindi po siya actually ganun kalaki yung difference. Check ko lang sa Google Kasi if I'm not mistaken, if my memory serves me right, ang pinaka nababawas lang talaga usually kapag ginagamit mo sa gaming is around 4-5% lang nabawas sa heat. Ang liit lang po nun, not significant. At best, 10% kapag maganda-ganda yung cooling system ng smartphone, 10% mababawas sa total heat. Ang liit lang, di ba? So, beneficial ba yon? If ever man. Wait, check ko nga kung may ganun. Kaya gusto ko siyempre makita nyo rin na meron akong pinagbabasihan. Hindi lang inukulaan natin yan. Pero wala tayong makita for some reason. But you can test naman for yourself. You can check kung gaano kalaki bawas niya sa init. Pero hindi po kasi doon yung isasagot ko actually. Yes, it's minor effect para sa heating issue. Mababawasan ng 5 to 10% at best sa heating issue. Pero hindi po yun ang pinaka-purpose nung bypass charging. Maliit lang po yun. Ang pinaka-purpose po ng bypass charging is para hindi ma-stress yung battery. Okay? Just so you know, ang ginagawa ng bypass charging is dumidiretso na yung kuryente from your charger, from your charging cable, sasaksak mo, from there, dun sa charging port ng smartphone, diretso na siya sa motherboard. Pag saksak mo sa smartphone, diretso na siya sa motherboard. Yun yung bypass charging. Kaya may bypass, kung familiar kayo sa kalsada, iba-bypass mo or parang overtake. Parang nag-overtake siya. Yun yung maganda sigurong analogy doon. Overtake. Parang nag-overtake yung kuryente from charging port ng smartphone, diretso na agad sa motherboard. Hindi na siya dadaan sa battery. Okay? So, ano ang benefits nun? Benefits po nun, kung hindi nagtatrabaho ang battery, it means safe po siya na malaspag agad. Safe din siya na mag-overheat. Okay? Kasi ang umiinit lang at that point is yung motherboard, yung chipset, especially yung chipset. Yung chipset talaga ang pinakamainit sa lahat. Umaabot po yan 80 to 100 degrees Celsius. Okay? Actually, yan po ang pinakamalaking contributor ng init. Yung chipset na yan. Okay? Kapag na-try yung gumamit ng smartphone naka-open yung likod, kapag tinutukan nyo yan ng thermal gun, yung chipset, CPU, yung pinaka-CPU, yan po talaga minsan lumalagpas pa nga ng 100 degrees Celsius. Yes, ganun po talaga. So, bypass charging is tinatanggalan niya po ng trabaho yung battery. Yun po ang pinaka-significant na benefits na nakukuha ng smartphone. So, instead na laspag yung battery mo kasi tatanggap siya ng yung traditional na mag-charge ka tapos mag-gaming ka. Charge mo,
papasok sa battery, pupuno ng battery. Tapos pag nag-gaming ka, sasabayan din ni battery ng bato dun sa chipset, sa motherboard, sa RAM, sa GPU, sa lahat, sa signal. Babato rin siya dun ng mga power para gumana yung mga components na yung sa board. So, tumatanggap na siya ng charge, tapos ibabato niya rin agad. So, nagkakaroon po ng chemical reaction. Remember, batteries, sa loob po ng batteries ay mga chemicals and nagre-react po yan sa init at stress level. If you are using bypass charging at may bypass charging ang smartphone mo, it means tinatanggalan mo ng trabaho or binabawasan mo ng trabaho. At best, bawas lang. Worst case scenario, binawasan lang ang trabaho. Pero usually, alam ko tinatanggalan ng trabaho, hindi siya kasali sa gaming mo ngayon. Nag-gaming ka, so parang anong nangyari, yung smartphone mo is parang naging normal na desktop CPU. Walang battery involved. Kuryente, galing sa saksakan, diretso sa processor, GPU, RAM, etc. etc. Diretso na. Parang maliit na PC yung smartphone mo. Hindi na siya aasa sa battery ngayon. Yun ang purpose ng bypass charging. Okay? I hope malinaw na. So, okay lang na hindi ganun kalaki yung ambag na nawalang init while nagba-bypass charging. Ang pinaka mahalaga doon na part is hindi nalaspag yung battery mo. Understood? So, dun sa question na nakakabawas ba ng heat build-up, naka-bypass charging habang naglalaro? Yes, nakakabawas pero hindi yun yung pinaka bantayan mo or hindi ka dun magpasalamat kasi hindi yun yung pinaka nangyayari sa bypass charging. Ang nangyayari, again, ulitin ko lang, I know, sirang plaka, but yun, tinatanggalan mo siya or binabawasan mo siya ng trabaho. Okay, so hindi agad laspag yung battery mo. Okay, now, tatlo lang ang question natin kasi pag masyadong mahaba, alam ko naboboring yung iba, but okay na po yan. And then, move on na tayo sa ibang mga videos natin. So, yun lang po yung mga questions natin for today. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng approach sa mga questions nyo about yun sa inyong smartphone, please consider mag-subscribe, like, and share. Or iwan din kayo ng mga questions nyo, sarili nyong questions sa comment section. And kapag tingin ko very beneficial yan, useful sa mga ibang mga kapwa natin, users dito sa community, dito sa tech community natin, i-feature natin yan. So, yun lang. Ang ganun lang. This is Scottman. This was Ask Scottman. I'll talk to you again soon.